Kami, never. Kami mga United Muslim Leader of the Philippines. Hindi kami ma-withdraw. O sadyang fake news lang yung mga vlogger na yun na nagsasabi. Ako magaling din ako mag-vlogger. Oo. Fake yun. Sir, pwedeng magtanong, bakit po hindi kayo sumama sa kanila? Ano po ang pinaglalaban natin na hindi po kayo sumama sa mga sinasabi niyong mga tanga na umalis na po sila sa ano o bumaklas sa suporta. Oo, yung suporta nila sa ating Pangulo. Siyempre po, ano po ba ang hinahanap mo? Nandito na tayo sa Pilipinas. O ano bang hinihintay natin? Nandito na yung mga leaders na may malaking pinag-aralan. Nakita na natin ang Pilipinas, umasinso. Huwag nating pakinggan yung mga sinasabi nila. Yung bato nila kay BBM na yung 20 pesos na rice, bakit hindi natupad? Natural, nagkaroon po tayo ng disaster. Isang ba kukunin ng 20 pesos? Walang nagawa ang presidente kasi lahat ng palay sa buong Pilipinas ay nasira po. Yan lang po. So ibig rin po yung sabihin, sir, hindi rin kayo naniniwala sa mga paratang nila na ang Pangulo ay bangag, yung mga paratang nila na gano'n. Di po kayo naniniwala? Sa totoo lang, ganito kasi yan eh. Batuhan ng mukha yun. Ano naman ang silbi ng mga ganyang bangag? Wala po tayong makukuha sa mga ganyang batuang. Hindi po yan maganda. So, lahat naman ng tao may mukha, may gwapo, pero nagkataon lang na si Marcos talaga, ganun talaga ang itsura ng kanyang pagmumukha. Wala tayong magawa dyan. Okay. Sir, tanong ko lang sir, ang sabi daw nila, pag ikaw ay nasa Mindanao, ay solid Duterte daw. Hindi rin po. Hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging solid. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi man binayaran tapos baka Duterte pa kami. Ano yun? No, si Raulo. Sir, ganito po. Di ba kayo po ay binabanggit niyo po yung tungkol sa Marawi kasi si Baste Duterte ay nagsalita rin po siya na kung sila daw ay makakabalik po sa gobyerno sa 2028, hawakan niya ang DND at sinasabi niya gagawin daw po niya na Marawi yung Ilocos. Ano po ang nararamdaman niyo doon since kayo po ay may sariling experience doon sa ginawa nila sa Marawi? Sa inyo po? Alam niyo po, ganito yun eh. Sa katotohanan, hindi po ako naniwala dyan. Ganito kasi, ang Marawi City, kung totoo, gumanda yung kalahati sa Marawi City. Pero alin ba ang importante? Yung gumanda, yung pahirapan mo yung maraming tao. Alam mo, sa totoo lang, noong masira ang Marawi, maraming mga dukha ang yumaman. At maraming mga mayayaman, maraming mga dukha naging mayaman. Ganun lang yung parang nagpalitan. Alam mo, sa nangyari sa Marawi, yung mga taong walang kapira-pira, nagkaroon pa ng mga magagandang bahay. Sila yung nagbigyan ng pagkakataon. Sila yung umani sa sinasabi nilang na pinabibigay nila. Wala po yun. Talaga. So may pros and cons po yun, yung nangyari na yun sa Marawi. Opo. Salamat po. Okay, thank you po. Saan kayo galing, sir, sa? Sa Quezon City, Commonwealth Market. Quezon City, yung mga kapatid nating Muslim. Commonwealth Market, bago lang nasunog yun, di ba? Ha? Bago lang nasunog. Bago na sa Commonwealth Market. Doon sa may bagsakan. Pero okay na. Okay na yun. Kasi pumunta kami doon, namigay kami ng bigas kasama yung vendors party list. Doon sa Commonwealth Market. Kasama si Boy Nita, yung may-ari. Yung may-ari ng ano. Sa Commonwealth Market. Sir, bilang mga taga Mindanao, kumusta po ang pagsuporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa rin sila yung mga kababayan natin sa Mindanao. Kasi sabi nila, sir, lahat daw ng mga kapatid nating Muslim nag-withdraw daw ng pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano masabi mo? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Salita lang yan. Maraming nagsusuporta doon kay BBM Marcos. Yan. Kaya yan ang leader namin. Lang sa UNLP. Pero bilang kami Muslim, susuportaan namin si BBM Marcos. Yung mga nagdamit namin. Yun. So, sir, mensahe nyo po sa mga nagsasabing mga kababayan natin na kabilang bakod na naninira sa kasalukuyang administrasyon na sinasabi nila winidraw na nga daw ninyo yung pagsuporta
kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga katulad sa atin na taga Mindanao, kasi ako Mindanao rin ako. So sabi nila, winidraw daw natin ang suporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong masabi mo sa kanila, mensahe sa kanila? Ay, yung mga kababayan mo dyan sa Mindanao, kailangan suportan natin si BBM Junior Marcos. Dahil nakita natin ang tulong niya sa atin. Mga kababayan natin dyan sa Mindanao, kailangan makaisa tayo kay BBM Junior Marcos. Dahil nakikita natin ang bilang suporta niya sa atin. Mabuhay si BBM Marcos! Yun! Salamat, sir. Sir, anong grupo kayo? Anong meron sa inyo? Las Piñas Chapter, MPR. Ito, MPR. Na ano Marcos pa rin National Group Organization. Sir, kumusta po? Bilang isang NGO, kumusta po yung pagsuporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos? Kami, solid. So far so good, okay naman. So sir, ano masasabi nyo? May mga nagsasabi na ang nandito daw binayaran para pupunta rito. Wala ako, namasahe pa nga kami. Naglakan kami, mula doon, nandito. Ayan, mga DDS sa yan. Sinusuportahan kasi namin yung administrasyon kasi para sa kapayapaan. Gusto namin yung Yes, para sa lahat. Yes, Gusto kami para sa kapayapaan. Yun, nandito sila para sa kapayapaan. Kasi sinusuportahan namin yung gobyerno, kung anong mandato ng gobyerno. So sir, anong mensahe nyo na may mga kababayan tayo na sinasabi nilang marami daw nag-withdraw ng pagsuporta sa administrasyon? Hindi, masasabi ko yung nag-withdraw doon, mga hindi sila Pilipino, mga sumusuporta sa gobyerno, yun yung mga tunay na Pilipino. Yun, ibig sabihin parang pro-China sila, no? Parang gano'n lang. Parang ayun. Sir, ano masasabi nyo doon sa pahayag ni PBBM na wag nang aksayahan ang PP at sayang lang ang oras sa kanyang impeachment? Hindi. Kailangan pairalin natin ang batas. Kung ano yung mandato ng batas, sundin natin ang konstitusyon. Yeah. Tayo. Sa procedure pa rin, sa process pa rin. Tayo. Hindi naman tungkol kay BBM to, tungkol to sa batas. Yes. Kung ano yung mandato. Kahit sabihin pa ni BBM na wag tayo sumuporta doon. Hindi. Tutuloy pa rin natin to kasi sumusuporta tayo sa batas. Konstitusyon. Constitution pa rin yun. Bilang isang Pilipino. Pero kay BBM, naniniwala kami sa kanya. Yun. Paano sir kung hindi matutuloy yung impeachment? Anong magiging ano niyo? Kung hindi ko matutuloy yung business, siyempre marami pong mga tao madidismaya. Pero ganun pa rin doon pa rin tayo sa katotohanan. Gawin pa rin natin kung sino may kasalanan. Kung yun yung procedure na lalabas. Yun. Sa tama lang lagi, sa tama lang. Yun, malinaw mga kabayan ha. Sir, kung matutuloy kasi ang impeachment, magsasayang lang ng oras. Kasi po, next year is election na. So, kakain ng ano yun kakain ng... Nangyari na rin niya kay Corona noon eh. Yes, sir. December 12 final, ba't naman yung hapon eh? Si Corona noon. Siguro ba sinabing tama yun, Lola, pero may meron tayong palatandaan na pwede mangyari sa bagay. Kasi meron na nangyari. Saka yun ba no, na Saka sinasabi nila, pwede naman. Oo, ganun. Parang ganun din yung nangyari. Saka sinasabi naman nila, kung mag-early vacation sila, pwede naman i-adjust yung bakasyon para matapos lang eh. Ganun lang naman ang Basta nasa katotohanan lang. Basta ang stand nyo, tuloy ang impeachment. Sundin ang batas. Oo, yun lang nasa Sila po, mga Wala tayo kababayan. lalakot pa. Kung ano yung Support sila kay BBM. proseso, Yung sila yung araw pa, BBM hanggang ngayon. Huwag natin pag-uwi pa lang. ng Yun.